Total liabilities na sa lahat ng nasabi natin ay more than 7.1 billion pesos ang assessment na sinampa natin ngayon. Patong-patong na tax evasion charges. Ito ang inihain ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice kaninang umaga laban sa mga kontratista na sina Curly at Sara Diskaya at sa treasurer ng St. Gerard Construction. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., base sa kanilang assessment, ang halagang ito ay para lamang sa taong 2018 hanggang 2021 habang nagpapatuloy pa ang kanilang pag-audit sa iba pang mga taon. Mula rin ito sa pinagsama-samang hindi binayarang individual income tax returns ng mag-asawa, excise tax para sa kanilang siyam na luxury vehicles at documentary stamp tax para sa divestment o paglilipat ng stocks sa kanilang 4 na construction firms. Dagdag pa ni Lumagi na pag-alaman nila na maliit lang din ang idinedeklarang individual income tax ng mag-asawa kumpara sa laki ng halaga ng mga ari-arian ng mga ito. Actually, nagsagawa tayo ng essentially parang lifestyle checks dito. Tiningnan natin yung mga ari-arian nila at binangga natin sa mga taxes na nabayaran nila. Kaya naman nabuo natin itong tax evasion case against them individually. Maikli naman ang naging pahayag ng kampo ng mga Diskaya nang matanong tungkol sa isinampang kaso. No comment muna ako dyan kasi hindi pa namin nababasa kami mga abogado ng spouses Diskaya, hindi pa namin nababasa yung complaint ng BIR. So no comment muna ako dyan. Ngunit ayon sa ahensya, bayaran man ng mga Diskaya ang kanilang tax liabilities sa BIR, hindi ibig sabihin ito na lusot na ang mag-asawa sa mga kasong isinampa sa kanila. Not necessarily, dahil as far as BIR is concerned, consummated na ang kasong tax evasion. So kahit bayaran yan, ay patuloy pa rin yung magiging criminal case na tutuloy pa rin ang pagtakbo ng criminal case. Ayon sa BIR, kung sakali ring mapiling state witness ang mga Diskaya, hindi pa rin sila maaabsuelto sa pagbabayad ng buwis dahil ibang usapin ito sa kinasasangkutan nilang mga isyu ng katiwalian sa flood control projects. Kahit na maging state witness sila, kinakailangan nilang bayaran itong buwis na to dahil hindi naman ito yung tinatawag natin na restitution from the crime na iniisip na iba po yun sa nakita natin na tax liabilities po ito. So kinakailangan pa rin bayaran ito regardless of kung ano yung magiging status nila sa kasong kriminal na haharapin nila. Samantala, tiniyak naman ng BIR na tuloy-tuloy ang kanilang tax audit at investigasyon sa mga Diskaya, maging sa iba pang kontraktor at government official na nasasangkot ngayon sa flood control project mess at desididong papanagutin sa batas ang mga ito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.